siguro, iwan ko lang sa inyo. Amen. Amen. Walang sinabi si Brother Fernan. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. Amen. It's good, the house of God. Wednesday prayer meeting. Amen. Medyo nawala pa yung boses ko. Amen. At salamat sa Panginoon. At salamat sa bagong pulpit natin. Amen. Salamat pala kay Tatay Minyong. Amen. Medyo mabilis lang aming pagkagawa mula kahapon hanggang kanina. Salamat sa Panginoon. At tatapusin pa po namin bukas. Okay, salamat sa Diyos. Amen. Salamat, kasama natin si Brother Ray. Amen. Si Ma'am Gemma, sama natin. Salamat sa Panginoon. Jared, kasama natin. At Sister Pau, sama rin natin. Sister Rose. Pagpila Sister Rose, kamusta ba Sister Rose? Ang kanyang result sa kanyang pagpa-check up. Alright, salamat sa Diyos. Amen. Ang Diyos ay sumasagot na ating mga panalangin. Amen. Alright, salamat sa Diyos. At tuloy na po tayo sa Book of Nahum. Ang Nahum ay sa Old Testament. Sa pinakadulo na. Yung Nahum. Kung kayo ay nagba-Bible reading, basa inyo. Ngayon pala nalaman na may Nahum. Amen. At least alam mo na may Book of Nahum pala. Amen. Yan ang blessing na sa simbahan ka. Amen. Okay, basahin lang po natin ang chapter 1, verse 1 to 7. Okay, basahin mo natin. At salita nating babasahin, 1 to 7. The burden of Nineveh, the book of the vision of Nahum, the Elkoshite. Verse 2. God is jealous and the Lord Lord furious. The Lord will take vengeance on his adversary, and he reserveth the wrath of his enemies. The Lord is slow to anger and great in power, and will not all acquit the wicked. The Lord at his ways in the whirlwind and in the storm, and the clouds are dust of his feet. He rebuketh the sea, make it dry up all the rivers of Basan. Languisheth the Carmel, the flower of Lebanon, languisheth. The mountains quake at him, and the hills melt, and the earth is burned at his presence. Yea, the world and all that dwell therein, who can stand before his indignation, who can abide the fierceness of his anger. His fury is poured out, thrown down. Verse 7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and they knoweth them that trust in Him. Maganda ito, sa ating pag-aralan, ang salita ng Diyos. Tayo muna mag-pray. Dakilang Diyos, mga para sa lahat, salamat po sa pagkabasa ng mga passages sa Book of Nahum. Pagpalain mo po ang salita ninyo, Diyos. At bigyan mo po ako ng boses, Panginoon, sa pagpangaral ng inyong mga salita na aming pag-aralan ngayon. Tulungan mo po kami, O Diyos. At tiniling ko po ang inyong patnubay sa amin, Panginoon. At gabayan mo kami, Diyos. Tulungan mo lingkod. I'm nothing, O God, without your power and wisdom. I'm good for nothing tonight, O God. And make me a blessing tonight, O God. And cleanse our heart, forgive our sins, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord, Alright, salamat sa Diyos. Ang mensahe natin ngayon ay dito natin makita sa verse 7. Verse 7. The Lord is good. What
a great statement of Nahum. No? The Lord is good. Amen? No, minsan, binabanggit natin ito. The Lord is good. In verse 7, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Amen? Salamat po sa ating Diyos. Ang Diyos natin ay mabuti kahit hindi po tayo mabuti. Amen? A stronghold, napakatibay. Oo. Mas matibay pa sa angkla ng barko. Oo. In the day of trouble. Amen? Siya ang matibay na Diyos. Amen? He knoweth them that trust Him. Amen? Napakatindi ng Diyos natin. Oh. Yan po, ang mensahe natin ngayon ay, dito po, ang title ng mensahe natin, The Blessing of Trusting God. Amen. The blessing of trusting God. Amen. Blessing po na tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Amen. Ang reverse niyan, pag hindi tayo nagtiwala sa Diyos, wala po tayong makuhang blessing. Amen. Kita natin, no? Kaya nga, verse 7, He knoweth them that trust in Him. Alam ng Diyos. He is omniscience God. All-knowing God. He knows. Alam niya kung sino sa simbahan, mga kapatiran, na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Pag sinabing trusting God, that is total dependent upon God. Amen. Total dependent upon God. Parang nagtitiwala ka dyan sa upuan na hindi ka nag-iisip. Baka ang upuan na ito ay babagsak. Matindi ang pagtiwala mo dyan. Amen. Hindi ka na nagtatanong. No? Sa aser, ito ba, kaya ba ko ng upuan ito? Amen. Ngayon, mga kapatid, parang sumasakay ka sa eroplano. Hindi ka nagtatanong sa piloto, ikaw ba piloto? Maayos ka ba? Amen. Maayos ka pa ng eroplanong ito, magpalipad? Hindi na po. Maging sa mga sasakyan, sakay ka lang ng sakay, hindi ka na nagtatanong. Pero nagtitiwala ka sa driver. Amen. Oo. Maging sa doktor. Oo. Hindi ka na nagtatanong, ikaw ba, dok, ay license? Saan ka ba nagtapos, dok? Hindi ka na nagtatanong. Basta ikaw, nagtiwala sa doktor. How much more you are trusting God? Kaya nga, blessing na ikaw nagtitiwala sa Diyos. Amen. Blessing na po yun, na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Dito po, sa ating binasa, here is the prophet Nahum. Amen. Si Nahum. Nahum was a prophet. Amen. Pag sinabing prophet, it is a mouthpiece of God. Kumbaga, spokesman. Ito ng Diyos. Yung si Nahum, pag sinabing prophet. Tagapagsalita ng Diyos. Hindi bababa ang Diyos doon sa Ninibe. Mayroon siyang propeta na kanyang utusan para magsalita in behalf of God. Yan po ang trabaho ng prophet. Amen? Bago may sasabihin ang Diyos sa bayan ng Israel o kanino man, idadaan niya sa propeta. At ang propeta ang magsasalita doon. Yan po ang prophet. Amen.
He was a prophet going to Nineveh. Amen. Nineveh, the capital. Nineveh is the capital of Assyria. Amen. Yan, yung Nineveh. Na ito po ay kaaway ng Israel. Amen. Matinding kaaway ng Israel. Sipin mo, mapatid, malupit itong Nineveh. Kaayaw ng mga Juda, ayaw ng anak ng Diyos na pumunta sa Nineveh. Kasi mayroon silang galit. No? Kasi marami po ang mga lalaki at babaeng mga Israelites, maging mga soldiers, ay pinatay. Yung iba, binaon na buhay ng mga taga Nineveh. Kaya galit ang Israel sa Nineveh ito. Oo. Makita mo yan. Tapos, sa kaaway ng Israel, pupunta doon si Nahum at ipangaral ang pag-ibig ng Diyos. Sipin mo yan, kapatid. No? Napakahirap. No? Na trabaho. Si Nahum ay katulad din siya ni Jonah. Napansin ninyo? Ang unang pinapunta ng Diyos sa Nineveh ay si Jonah. Amen. No, si Jonah. Ayaw rin ni Jonah. Yan din po ang dahilan. No? Sabi ni Jonah, hayaan mo na sila mamatay, papunta sa impyerno. Dapat lang sila punta sa impyerno. Pero makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen? Taong makasalanan. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki na kasalanan ng tao. Basta ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos. Katulad ni Jonah, inutusan ng Panginoon si Jonah na ipangaral ang salita ng Diyos para ang tao sa Nineveh ay magsisi. Ayaw din ni Jonah. Amen. Pumalag si Jonah. Ayaw sumunod ni Jonah. Amen. Ayaw niya pumunta sa Nineveh. Saan siya pumunta? He went to Tarsis. Amen. Pumunta doon siya. Namasyal siya sa Tarsis. Amen. Instead ng ticket niya, ang barko na sakyan niya ay papuntang Nineveh, ay iba ang kanyang pinuntahan na ticketing office. Amen. Iba ang ticket office niya. Tarsis, going to Tarsis. Yan po, no? Makita natin si Jonah tumakas sa panawagan ng Diyos. Amen. Sumuway. Amen. Sa utos ng Panginoon. Sumakay siya sa barko patungong Tarsis. Amen. Ano nangyari? Makita natin lagi natin kinikwento yan sa mga bata sa Good News. Ano nangyari? Nung dyan sa barko, ng barko ay biyaheng Tarsis. Amen. Ano nangyari sa kalagitnaan? Amen. Nagkaroon ng matinding bagyo. Amen. Doon sa Book of Jonah. May bagyo. Ganon mga kapatid. Pag tinakasan mo ang Diyos, bagyo ang abutin natin, kapatid. May bagyo na darating. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon. Amen. Yan po. Bukod pa doon. Pag tumakas ka sa panawagan ng Diyos, hindi ka pupunta doon sa nais ng Diyos na puntahan mo. Sunduin ka ng Diyos mismo kung saan ka. Amen. Naman si Jonah. Saan si Jonah? Doon sa barko. Siguro patulog-tulog si Jonah. Nag-enjoy sa kanyang biyahe. Amen. Masarap ang biyahe ni Jonah. Ayun, nagkaroon ng matinding bagyo. Ayun po. To make the story short, alam nyo na yan.
si Jonah ay sinundo ng balyena. Amen. Kaya nga mga kapatid, pag tumakas ka sa Diyos, mga kapatid, nag-aantay sa iyo ang balyena. Amen. Yan po. Baka sabihin natin, wala na yung balyena. Amen. Endangered species na yan. Pero mga kapatid, maraming balyena ang ihanda ng Diyos. Amen. Para sunduin ka at ilagay ka doon sa nais ng Diyos na ipagawa sa iyo. Amen. Kaya mga kapatid, may nag-aantay sa atin. Buti kung ilabas ka ng balyena. Amen. Buti kung ayawan ka ng balyena. Kung nagustuhan ka ng balyena, naku po, maganda ito. Mataba-taba ito. Amen. Hindi ko na iluluwa to. Sayang ito. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Dinala ng Diyos si Jonah kung saan na lugar na nais ng Diyos para sa kanya. Amen. Kaya mga kapatid, kahit saan tayo pupunta, kahit anong ikot-ikot mo dyan, dadalhin ka pa rin ng Diyos kung saan ang gusto niya. Amen. Ganun ang Diyos natin, makapangyarihan sa lahat. The powerful God. Matin sa ating binasa kung sino ang Diyos natin, mga kapatid. The great in power, in verse 3. Amen. He rebuked the sea. Amen. The Lord has His way in the whirlwind and in the storm and the clouds of the dust of His feet. He rebuked the sea. Kayang sawayin ang dagat. Yung dagat, pwede niyang gawin dry land. Amen. Sinubukan niya na yan kay Moses. Yung dagat, naging highway, naging dry land. Because of His great power. Amen. He dried up all the rivers. Amen. Nangyari yan kay Joshua. Amen. Nang tumawid ang mga Israelites sa pangunahan ni Joshua, ang Jordan River nag-dried para makadaan ang mga Israelite. Amen. Kaya mga kapatid, yung mga mundok kaya niyang alisin yan. Amen. Tunawin yan. Melt, sabi ng Biblia. The mountains quake at Him, and the hills melt, and the earth is burned. Amen. Ganon kakapangyarihan ang Diyos natin. Ay bakit ka susuway sa Diyos? Amen. Isang pitik taloy ng Diyos, kapatid. Wala tayong magagawa. Amen. Putulan lang tayo ng Diyos ng oxygen. Wala na tayo mamaya. Within few minutes lang. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Dito po sa ating binasa, makita natin na si Jonah ay nag-preach doon sa Nineveh. Amen? At marami pong mga tao ang nagsisi, nagrepent, nakilala sa Panginoon. At dito na po, dumating na sa panahon ni Nahum. Amen? Sa panahon ni Nahum. Panahon ni Nahum. Amen. And makita natin, many years later, from Jonah going to Nahum, mahaba na po ang panahon na nangyari doon sa Nineveh. At mapansin natin, mga kapatid, ang Nineveh ay
Ano, bumalik ulit sa kasalanan. Sipin mo yan, ano? Nakilala na sa Panginoon, tapos bumalik pa sa kasalanan. Amen? Meron mga Kristiyano bang ganon? Meron. Maraming mga Kristiyano na sila ay anak ng Diyos at bumalik doon sa kasalanan. Nag-enjoy na sa kasalanan. Amen? It had fallen back to wickedness. Bumalik sila doon sa wickedness. Oo. Nag-backslide ang mga tao sa Ninive na sila ay dati nakilala sa Diyos sa panahon ni Jonah. At dito na po sa panahon ni Nahum in verse 1. Makita natin. No? And the burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum, the Elkoshite. Amen? The burden of Nineveh. Amen? God has a burden to the people of Nineveh. At ibinigay ng Diyos ang pangitain kay Nahum. Amen. Ibinigay niya ng Diyos. No? Dahil ang Ninive ay parusahan ng Diyos. Pero bago parusahan ng Diyos, sabi niya kay Nahum, magsalita ka muna doon sa Ninive bago ko sila parusahan. What the patience of God to sinner. What patience of God for us as sinner, na tayo makasalanan, kapatid. Ganon ang patience ng Diyos. Amen. Ang sabi na 1 Peter chapter 3 verse 9, no? God is not slack concerning His promise. God is not willing any should perish, but all should come to repentance. Amen. Nabihan 1 Peter chapter 3 verse 9. Amen. Ay hindi yan. 2 Peter 3:9. Kaya, yan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Gusto niya nang bumalik para matapos na ang COVID-19, matapos na ang mga vaccine na yan. Dahil nag-aantay pa ang Diyos ng tao magsisi ng kasalanan. The Lord is not slack concerning His promise, but some men count slackness, but is long-suffering toward us. Long-suffering. What? Patient of God. No? Not willing any should perish, but all should come to repentance. Ito ang nais ng Diyos doon sa bayan ng Ninive. At ibinigay ng Diyos ang burden, ang vision kay Nahum. Pinakita niya kung ano ang mangyayari sa bayan ng Ninive. Yan po ang nangyayari. Amen? Kaya nag-aantay ang Diyos na ang tao magsisi ng kasalanan. Kaya nga sabi rito sa verse 3, sabi ng iba, bakit ang Panginoon hindi pa dumarating? May inintay pa ang Diyos na magsisi ng kasalanan. Dahil mahal niya ang Diyos. Hindi siya papayag na ikaw, kaibigan, ay hindi pa makarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi siya papayag na siya babalik at sasabihin mo, ay kasi hindi ko narinig ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Kaya maganda ngayon, kahit saan mo marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kahit saan kang sulok ng mundo, maabot ka ng ebanghelyo ng kaligtasan. Praise God. Amen. Kaya meron tayong nanonood sa atin sa Germany, sa USA, sa Taiwan, sa Dubai,
Amen? Kasi ang Diyos natin, God is patient. Amen? Ang sabi niya sa verse 3, the Lord is slow to anger. Amen? Oh. Slow to anger. Amen. Hindi siya agad-agad nagagalit. Hindi siya katulad natin. Pag nagkasala ang isang tao, mga kapatiran, mga mahal mo sa buhay, pag nagkasala, aba, galit ka kaagad. Amen? Nagre-revenge ka kaagad. Amen? Naghihiganti ka agad. Pero ang Diyos natin, nag-aantay. Amen. Sa atin. Mahaba ang kanyang pasensya. Tayo, wala nang pasensya. Hindi na natin kayang magbigay ng pasensya sa mga taong nagkasala sa atin. Pero ang Diyos natin ay pinatawad tayo ng Diyos. Amen. How amazing. Patient of God. How wonderful the love of God. Amen. Hindi siya agad nag-retaliate doon sa Ninibe. Hindi siya agad nagre-revenge doon against doon sa Ninibe. Amen. Hindi siya agad nagalit doon sa Ninibe. Dahil sa matindi niyang kasalanan, nakarating na sa langit. Amen. Because our God, the Lord is slow to anger. Amen. Oo. Kung ang Diyos, naku po, magparusa. Ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya niya utusan ang bagyo darating sa iyo at sa akin. Amen? Sabi yan, kaya niya tayong sunugin. Amen? Sa galit ng Diyos. No? Ang sabi yan, makapangyarihan ng Diyos natin, kapatid. No? Ang sabi yan, the Lord rebels and is furious. Amen. Furious. Iba magalit ang Diyos. Furious. Fire. Amen. Parang galit na apoy. Amen. Ganon ang Diyos natin, kapatid. Kanya parusahan ang mga taong nagkasala. But the Lord is slow to anger. Amen. But the Lord is slow to anger. Mga kapatid, magtataka tayo. Nagkasala ka, nagkasala ako. Amen. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin pinaparusahan ng Diyos. Bakit? Because our God is slow to anger. Hinihintay ka niya na ikaw magsisi pa, magbago pa. Amen. Oh. Magtataka ka, ninakawan mo na ang Diyos. Ha? Kinukuha mo na ang iyong tithes, pero hindi ka pa pinaparusahan ng Diyos. Tapos nag-i-enjoy ka pa. Amen? At sa tingin natin, kapatid, ay hindi na tayo pinapansin ng Diyos. Hindi po darating ang parusa ng Diyos, kapatid. No? You wonder why, no? God does not punish evil immediately. Amen? Magtataka ka, ano? No? Bakit hindi ako agad pinarusahan? No? Nagkasala naman ako sa Diyos. No? Bakit hindi ako pinaparusahan? Amen. Kung ikaw anak ng Diyos, mag-aantay ka. Kasi ang hindi pinaparusahan ng Diyos, hindi pinapalo ng Diyos, yung hindi anak ng Diyos. Amen? Hindi agad-agad ang Diyos
nagbibigay ng parusa. Tayo, parusa agad. Amen ang tao? Ganon, amen? Oh, mabagsik tayo. Marinig mo yan sa mga nanay. Ayaw mong kumain? 1, 2. Oh, wala pang 3. Hanger na ang inabot. Amen. Iyon ang pinakamagandang vitamins sa mga bata. Pamparami ng pagkain. Pampagana ng pagkain. Hanger. Amen. Kaya mga kapatid, praise God. No? Ang Diyos natin mabuti. Verse 7. In spite na tayo, how many times na tayo lumayo sa Panginoon. No? Tumakas sa Panginoon. Nagkasala sa Panginoon. Pero mabait pa rin ang Diyos. Siya ang gumawa ng paraan na makabalik ka sa Diyos, sa Kanya. Hindi Kanya hinayaan na maubos ang panahon mo at doon ka na mamatay sa iyong kasalanan. Praise God, the Lord is good. Nakabalik ka pa, kapatid. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Amen? Hindi ibig sabihin na tayo ay nagkasala. Hindi tayo kaagad pinapalo ng Diyos. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Hindi ibig sabihin, kapatid, huwag nating abusuhin ang Diyos. Amen. Huwag nating sagarin ang Diyos. Amen. We can all be thankful to God because He gives time. Amen. His grace is sufficient. Ang biyaya ng Diyos ay sufisyente. No? Na hindi ka matapat sa Diyos, nagkasala ka sa Diyos, lumaban ka sa Diyos, pero God is patient. His grace is very sufficient. Nag-aantay siya. Ganon ang biyaya ng Diyos. Amen? Kung hindi sa biyaya ng Diyos, naku po, wala na po tayo ngayon dito, lahat. Amen. Salamat, mayroong grace ang Diyos sa atin. Amen? No? Sa sanglaan, may grace period din. Di ba sa sanglaan? Sa mga nagsasangla, may due date yan eh. O, marimata na yan. Kailan pupunta ka doon? O, balikan ko ulit yan. Hingi ka ng grace. Amen. Bigyan mo ko ng 5 araw. Tutubusin ko yan. O, pero pagtapos na ng grace period, wala na. Tapos na ang sinangla mo na wedding ring. Amen. Kakasal lang. Sinangla na. Amen. Naubusan na ng grace period. Amen. Kaya ganun ang Diyos. Huwag nating ubusin ang grace ng Diyos. Amen. Magsisi na tayo, isettle na natin sa Diyos yan. Amen. Kasi pag hindi natin isettle yan, marimata ka. Amen. Magsisi. Ibig sabihin ng magsisi, you must repent, kapatid. Change of mind. No. Kung hindi, tayo magsisi sa Panginoon. No. God will wipe out us. Amen. Kaya makita natin, sa panahon ni Noah, amen, 120 years grace period ng Panginoon. Sipin mo yung pagantay ng Diyos, 120 years. Amen? Ang tao magsisi. No? Tayo, ilang taon din hinintay ng Diyos para ikaw maligtas. Praise God, ikaw ay naligtas na. Sa mga kasama natin ngayon sa live stream, sa live, baka mayroon pa sa atin, hindi ka paligtas. Nandyan pa ang grace ng Diyos. Nag-aantay sa iyo. Or else, wala na. Maubos na ang panahon.
Amen. God is good to those who trust Him. Amen. Ang sinasabi ng maliwagang Biblia, no? God is good, His stronghold in time of troubles. He knoweth, ano yan? Verse 7. He knoweth that trust Him. Maliwanag, ano? Hindi lahat mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ay kung hindi ka magtitiwala, parusahan ka ng Diyos. The Lord is bad to you. The Lord will do evil someday to you. Kaya ang Diyos ay mabait, mabuti. Dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Subukan mo, hindi magtiwala sa Diyos. Hindi ka makaranas ng kabutihan ng Diyos. Maranasan mo ang kasamaan. Malas ang abutin mo. Amen. Hindi tayo naniwala sa malas. Amen. No. Hindi rin tayo naniwala sa swerte. Sa blessing. Amen. Yan po, mga kapatid. No? So, God is good. Sipin mo yan sa verse 6. Kung ganon katindi ang Diyos. Who can stand before His indignation? Who can abide in the pureness of His anger? Amen. His fury is poured out like fire. Amen. Ganon katindi. Pamagagalit ang Diyos. Amen. Dapat matatakot tayo sa Diyos. Amen. Dahil ang galit ng Diyos ay parang apoy. Nakita na kayo ng nasusunog na galit na apoy. Amen. Halos ubusin niya lahat. Amen. I-consume ang lahat. Amen. Eh, lagi na kaming nakaka-experience ng ganyan. Amen. Sa church sa Manila, pag may sunog, church kagad ang tinatawagan. Kami ang una pumunta doon. Makita mo kagad ang galit ng apoy. Hindi mo na kayang suungin. Amen? Oh, mayroon kaming kapatiran doon, kamag-anak niya, na nakaburol. Ang bahay nakatabi ng sunog, nakaburol doon. Kanyang kamag-anak. Pumunta kami doon. Hindi na namin kayang buhatin ang kabaong. Nag-aantay na lamang ng cremation. Amen. Praise God. No, hindi naabot. No. Kung hindi, wala nang ililibing. Wala nang tao doon, patay lang naiwan. Kabaong yan. No, nag-alisan yung mga tao. Kabaong na lamang ang naiwan doon. No. Galit na galit ang apoy. Amen. Ganon ang parusa ng Diyos sa taong hindi nagtitiwala sa Kanya. Amen. If you are not trusting God, magagalit ang Diyos sa atin. Na parang bumubugang apoy. Sabi niya, in verse 7, ang malalaking bundok, kaya niyang patagin yan. Kaya niyang yugain yan. Amen. Kaya niyang tunawin yan, melt. Hills, melt. The earth is burned. Kaya niyang sunugin yan. Ganon ang kakapangyarihan ang Diyos natin. Pero hindi niya ginawa yan. Inihintay kanyang magsisi. Amen? Because the Lord is good. Siya ang ating kanlungan. The stronghold. Amen? The stronghold. Na siya ang Diyos na pwedeng kapitan. Siya pwedeng asahan. Stronghold. In the day of trouble. Siya ang pwedeng malapitan. Maingan ng tulong sa panahon ng kapigatian. Problema.
kagipitan, pagsubok, siya ang pwedeng maasahan. Yan ang sabi niya, stronghold. Dahil mabuti siya, God is good. Kaya sabi ni Nahum, magtiwala ka sa Kanya. Amen. Ang Diyos ay mabait sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. Tutulungan niya anytime pag mayroon kayong pagsubok. Basta ikaw nagtitiwala sa Kanya. Ay kung hindi ka magtiwala, naku po, makaproblema ka. Amen. Kaya blessing na ikaw magtiwala sa Diyos. The blessing of trusting God. Amen. Yan ang sabi ni Nahum. Kasi matindi pinakita niya na kung gaano katindi kapangyarihan ng Diyos. Na pwedeng asahan sa panahon ng mga pagsubok at problema. Siya lang ang pwede nating asahan at kapitan. Lalo na sa panahon na itong pandemic na ito. Sa panahon ng panggigipit ng mundong ito. Amen. Yan po. Gigipitin ka. Sa Diyos lang tayo umaasa ngayon. Oo. Hindi na ngayon mahirap asahan ang ating gobyerno, ang mga politiko. Mahirap magtiwala. Dapat magtiwala tayo doon sa mas makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay nasa langit. Kaya blessing, mga kapatid, na magtiwala ka talaga sa Diyos para ang Diyos mabuti sa ating buhay. Amen. So number 1, the Lord is good to His children. Amen. Sinong kausap dito? Verse 7. The Lord is good to His children. Amen. To them that trust Him. Amen. Praise God. One day, you trust Jesus Christ as your personal Savior. And you are a children of God. That's why the Lord is good to you. The Lord is good to me. Amen. Kaya mabuti ang Diyos sa atin. Dahil isang araw, pinagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay at kaluluwa. Amen? Kaya ganon. Amen? Yung pagtanggap mo kay Kristo is trusting God na matindi na yan ang ginawa mo sa Panginoon. You are trusting your life to God. Amen? And you are now a children of God. And the Lord is good to His children. Kasi kung hindi mabait, mabuti ang Diyos sa atin, ay kaya tayong paulanan ng apoy at ubos tayong lahat. Amen. Amen. Sabi ng verse 6, amen. Ganun katindi. Ang kapangyarihan ng Diyos, kaya niya utusan ng apoy. Sunugin ka lahat, tayong lahat. Amen. But praise God. What great statement of Nahum. The Lord is good. Amen. A stronghold in the day of trouble. Bilang anak ng Diyos, wala tayong ibang malapitan maliban sa Diyos na tinubuhay na tagapagligtas. Amen. Wala na. Amen. The stronghold. Matibay. Maasahan. Subok na, matatag. Amen. Oh, yan dati ang punchline ng isang bangko. No? Subok na matibay, subok na matatag, ay wala na. Ang bangkong yan. Amen. Pero ang Diyos, subok na matibay at matatag, na pwedeng sandalan sa panahon ng problema. God is good to them that trust Him. The Lord is good to His
children. Amen. Anak ka ng Diyos, naku po, napakabuti na ng Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos sa ating kapatid. Ay, magti 3 years na ang pandemic, pero makita natin, malusog pa rin ang bawat mananampalataya. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa gitna ng pandemic. Amen. Nalampasan natin almost 2 taon. No. Marami ka ng pagsubok na dumaan, kapatid. Nandyan ka pa rin nakatayo. Why? Because the Lord is good to you. Sunod-sunod ang problema. Nag-iisip ka. Na-stress ka. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Saan ka pupunta? Saan ka kukuha ng iyong pangailangan? Praise God! The Lord is good to His children. Amen. His stronghold, matibay. Pwedeng kapitan. Pwedeng asahan. Amen. Sa panahon ng kagipitan. Amen. Oo. Anong sabi ng kasabihan? Pag ikaw ay gipit sa patalim, kahit sa patalim, kakapit. Hindi po dapat ang gawin ng Kristiyano. Pag tayo gipit, sa Diyos tayo kakapit. Amen. Hindi sa Bombay. Amen. Sa Diyos tayo kakapit. Amen. Sa panahon ng problema, Diyos lang ang lapitan nating una. Kasi minsan, nagtatampo tayo. Na hindi tayo tinulungan ni kaibigan, hindi tayo tinulungan ng ating kamag-anak. Hindi tayo pinansin ng ating kamag-anak sa panahon ng problema. Huwag tayo dapat magtampo. Baka sila ay may problema din. Mas mabigat pa kaysa iyo. May karamdaman ka, hindi ka makalapit, hindi ka tinulungan. Baka ang hiningian mo ng tulong, may karamdaman din, may sakit din. Amen. Kaya mga kapatid, wala natin dapat malapitan. The stronghold. Walang iba, kundi ang ating Diyos. What we need is trust Him. The blessing of trusting God. Amen. Because God is good. Amen. Oh. Kung hindi mabuti ang Diyos, wala na tayo ngayon, mga kapatid. Ilang COVID na ang dinaanan natin. Ilan na sa atin ang natapuan ng COVID. But praise God, the Lord is good. You are still alive today. Amen. Oo. Ilang bisis na ang bawat isa sa atin ay na-positive. Praise God. God is good. You're still alive. Marami na po namatay sa COVID. But praise God, no? Buhay pa rin tayo. Amen. Why? Because God is good. Siya lang ang dapat nating pagkatiwalaan. Amen. Diyos lang ang dapat nating, ang Diyos Ama sa langit, ang pagkatiwala natin na pwedeng maasahan. Ang sabi ng Psalm 118 verse 8, it's better to trust in the Lord than to put confidence in man. Wala kang mga tao ngayong maasahan. Amen. Walang politiko na dapat mong asahan ngayon. Mangako lang sila. Amen. At sabihin nila sa atin, nangako na ako, tutuparin ko pa. Sobra na kayo. Amen. Ganon. No? Trust in the Lord with all thine heart. Proverbs 3 verse 5. Ano sabi dyan? Trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Diyos lang talaga pwede masahan ngayon. Amen. Praise God. The Lord is good to His children. Are you children of God? Are you child of God? You are the son and daughter of God. You are a child of God today. Learn to trust Him more. Because He is a stronghold in the day of trouble. Amen. Ano ang trouble mo ngayon? Ang Diyos ay trouble shooter. He is a master
of impossible things. Amen. Yung mga bagay na parang wala ng solusyon, pero kaya bigyan ng Diyos ng solusyon. Amen. Lahat ng problema, may solusyon sa Diyos. Amen. Pag walang solusyon, huwag mo nang problemahin. Bakit mo problemahin yan? Ay wala na palang solusyon. Ang problemahin mo lang ang mga bagay na may solusyon. Amen. Ang walang solusyon, ang Diyos na ang bahala niyan. So, number 2, the Lord is good to His children. Those who trust Him. Ang sabi dito? He knoweth that trust Him. Amen? Number 2, the Lord knoweth all your worries. Sipin mo yan. The Lord knoweth all your worries. Amen. Ano yung mga worries mo ngayon? Nasa isip mo ngayon. Hindi ka makatulog dahil sa worries. Alam yan ng Diyos, kapatid. Ang sabi ng Matthew 10:30, even the very hairs of your head are numbered by God. He knoweth all your hairs. Alam niya. Ang buhok mo ay lalo pa kaya ang mga worries mo ngayon. The very hairs of your head. Bilang mo kaya yan? Hindi. Wala kang pakialam pag nagsuklay. Pero ang Diyos, alam niya na kung ilan ang tinapon mo dyan. Ilan ang puti na tinanggal mo dyan. Alam niya ng Diyos. Numbered. All numbered. Ganon ang Diyos natin, kapatid. So, yung worries mo pa kaya? Kaya the Lord knoweth all your worries. He knoweth that trust Him. Amen? Alam niya ang iyong mga worries. Alam niya ang pinoproblema mo. Alam niya ang mga bills mo. Alam niya ang mga due date mo. Alam niya ang lahat niyan, kapatid. What we need is trust Him. Alam mo kung sino ang Diyos natin, kapatid. Amen? Ano ang gagawin natin? Ano ba ang pagtitiwala natin sa Diyos? Paano ba tayo magtiwala sa Diyos sa panahon ng troubles? Aba, ibigay mo sa Diyos. Ipagtiwala mo yan sa Diyos. Trust all these things to Him. Ang sabi ng 1 Peter 5:7. Ano sabi diyan? Maraming mga nakapag-memorize verse niya. Casting all your care upon Him. The word care means worry. Casting all your worries upon Him. Saan mo ibigay? Sa Diyos. Ang problema mo. Higit sa lahat. Bakit? For He cared for you. Ano sabi ng Panginoon? Pag ibigay mo sa Kanya, ako ang bahala. Yan ang kasunod niyang sabi. He cared for you. I will take care your worries. Amen. Pagkatiwala mo ang worries ko sa akin, sabi ng Panginoon, ako ang bahala sa worries mo. I will take care. Amen. Kaya casting all your care means trusting God all your worries. That's the word cast, sabi ni Peter. Ang word na cast. Yan po ang idea ng mga fishermen, na mga mangingisda. Iladlad, itapon. Katulad ng lambat. Casting all your care. Amen. Yan po ang idea ni Pedro. Kasi si Pedro ay mangingisda. Mahilig siya magtapon ng lambat. Magladlad ng lambat. Ang sabi ng Panginoon, iladlad mo lahat. Sa Diyos ang lahat ng iyong mga worries. Amen. Ipaalam mo sa Diyos ang lahat. He cared for you. Ako ang bahala niyan. Amen. Yan ang ibig sabihin ng casting. Itapon mo. Bitawan mo lahat. Ang buong lambat na yan, pati tali,
bitawan mo na. Pag hindi mo yan bitawan, walang isda na mangyayari. Amen? Isipin mo. Oo. Kung fisherman ka, ay ang lambat mo, dyan pa rin sa bangka. Hindi mo yan ilaladlad. Ano mangyari sa lambat? Walang mangyari sa lambat, kapatid. Kahit saan ka pumalaot, kapatid, walang mangyari sa mangingisda, kapatid, kung hindi mo yan iladlad doon sa dagat. Ganon ang ibig sabihin ni Pedro, na iladlad mo ang lahat ng iyong mga worries, ang lahat ng iyong problema. Ibigay mo yan sa lahat. Wala kang mahawakan kahit isang tali. Ibigay mo lahat sa Diyos. Oo. Kasi minsan akin na ito maliit, kaya ko na ito, hindi ko na ibigay sa Panginoon. Bigay lahat, sabi ng Panginoon. Wala ka dapat mahawakan. Ipahawak mo sa Diyos. Amen. Kaya wala tayong blessing. Kasi hawak natin ang mga worries natin. Amen. We are carrying our worries. We are carrying our stress. Our daily struggles in life. Hawak natin. Kaya hindi ka makahinga, kapatid. Hindi ka makangiti, kapatid. Because your life is full of worries. What we need is casting all. Ano mang mayroon ka ngayon, ibigay mo na yan, kapatid, sa Diyos. Because worrying is not trusting God. Wala kang blessing. The blessing of trusting God is to cast all your care upon Him. Amen? Trusting God. Fully trust God. Buo. Huwag alanganin. Amen? You have no any amount of doubt sa Diyos. Don't put doubt in our God. Don't question God. Don't question His power. Don't limit His power. Our God is powerful God. Amen? Kaya nga sabi ni Peter, casting all your care upon Him. Wala kang may tira. Lahat ibigay mo sa Diyos. Bakit? Kung hawak-hawakan mo yan, kapatid, naku po, delikado. Bakit? Tingnan niyo sa verse 8. Alam ng dyablo na may hawak ka pang worries. Lagot ka sa dyablo. Tama sa verse 8, nakakonect. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Yan, nag-aaligid sa iyo. Aba, nag-worries ito si kapatid. Aba, hindi ito binigay sa Diyos, ha? Nag-aalala ito, ha? Yan! He may devour. Inaikot-ikot ang kanya. Seeking home, he may devour. Amen. Hindi niya mababasa ang isip mo, pero alam niya, hindi ka na ngumingiti. Amen. Alam niya na sa mga mata mo na ikaw ay malungkot na, nag-worry na. Amen. Doon na, sabi ni Peter, atakihin ka ng dyablo. The devil will attack you. Satan will attack you. Satan is waiting for you to attack for you. Yan po. Yan ang dahilan kung bakit magtiwala tayo sa Diyos. Kasi pag hindi tayo magtiwala sa Diyos, the devil will attack you. Amen. Yan po nakita natin. Minsan nang mirage natin, verse 7 lang. Pero ang verse 8 hindi natin alam. Nakakonect yan sa verse 7. Amen. Gusto ng dyablo, mag-worry ka. Sige, mag-worry ka pa. Sige, huwag kang matulog. O pag-isip ka pa ng malalim. Yan ang gusto ng dyablo. Huwag na, ma-discourage ka na. Huwag ka na mag-church. Walang mangyari sa iyo sa church. Yun, ma-discourage ka.
Yan po ang the greatest tool of Satan is discouragement. Yan po. Verse 8, the devil will attack you anytime if you have full of worries. Ay, kung wala kang worries, anong atake ni Diablo sa'yo? Wala. Anong atake mo sa akin? Wala. Wala kang mapapala sa akin. Sa Panginoon na ang lahat, binigay ko na. Huwag mo na akong pakialaman, Satanas. Amen? Pag nag-worry ka, kapatid, ano mangyari sa'yo? Manghihina ka. Ma-stress ka. Hindi ka makatulog. Magkasakit ka. Hypertension ka. Kakabahan ka. Yun. Pag nanghina ka, magkasakit ka na. Yun na po. Ang Diablo, doon na siya atake sa iyo. Hindi aatake ang Diablo sa mga Kristiyano malakas, manalangin. Ibigay sa Diyos ang lahat ng worry. Ang punteriya ng Diablo, yung mga Kristiyano na warrior. Yan po, mag-warrior pa tayo. Ang Diablo, inikot-ikotan ka na ng Diablo. Yan ang hinahanap ng Diablo, di ba? Di ba? The devil as a roaring lion. Roaring. Tatakutin ka niya. Yan. Yan. Kasi sobra mo ng simba-simba dyan. Yan, napapala mo. Oh, atakihin ka na ni Satanas. Kasi, mahina ka kasi. May sakit ka na sa kakawori mo. Yan ang ihanap ng Diablo. Di ba ang leon ganon? Hindi maghanap ang leon ng tigre, ng elipante, na matapang. Hindi niya atakihin yan, hindi niya kakayanin. Sino ang hanapin yan? Yung mga hayop na sakit-sakitin na. May lampa-lampa na. Mahina na. Sa probinsya, sa manok, siburo na. Kaya yung manok, kinatay na. Bakit? Nagsiburo na. Yung manok. Kasi, sabi ni Brother Joel, katayin na pastor. Bakit? Nangihina na. Yung pala, birthday niya pala. Bira mo ito. Sinabi mo pang mahina. Birthday mo lang pala. Ayun. Pero dyan pa. Yung manok. Oo. Nahabol. Yan po ang hinahanap ng Diablo. Kaya Peter warn every Christian not to worry because Satan will attack you. We need to watch out Satan. Amen? In time of troubles, in times of suffering, in times of problem, in times of feeling alone, Satan will attack you. If you cut off your fellowship with the brethren, Satan will attack you. Hindi ka umaten ng fellowship, naku po, atakihin ka ng Diablo. Hindi mag-atake ang Diablo pag marami kayo. Marami kayo nagkakape-kape, masiyahan kayo, hindi makapasok ang Diablo dyan. Amen. Kaya mga kapatid, yan ang hinanapan nyo. Yung if you focus yourself in trouble, Satan will target you. Will target your mind, your spiritual life, para lalo kang ma-discourage, lalo kang manghina, kapatid. Kaya in times of troubles, in times of problems, sufferings, huwag kang maghiwalay sa Diyos. Kaya malaga ang simbahan. Kaya sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Bakit may simbahan magtitipon?
para magpalakasan tayo sa isa't isa. Assembly para hindi ka matake ng dyablo. Mahirap atakihin ang Kristiyano na marami. Ang hinanap niyan, mapag-isa ka, nag-isolate ka, naka-quarantine ka, naka-lockdown ka. Yan ang tinatarget ni Satan. Anong panahon ngayon? Gusto nila isolate ka, quarantine ka, lockdown ka, huwag kang lalabas. Para ano? Para mangina ka. Kaya maraming mga senior citizen namatay na. Bakit? Walang exercise. Na lockdown. Bawal ang senior lumabas. Hindi makapag-exercise. Yan ang nais ng dyablo. The devil wants to discourage you. Ano ang gawin? Lumaban ka sa dyablo. Ano ang panglaban natin sa dyablo? The Word of God, as it is written in Matthew chapter 4, as it is written. Ganon. Matthew chapter 4, 5, 6, 7. It is written. The Word of God is the written Word of God. If you are discouraged, the Word of God, it is written. Amen? Yan ang atake ng Diyos sa Kanyang salita. Kaya mga kapatid, huwag nating pabayaan ang pagtitipon palagi. Amen? Ibabad na natin ang ating sarili doon sa salita ng Diyos. Di bali tayo matagal sa salita ng Diyos kaysa matagal ka sa Facebook o sa TV. Amen? Labanan natin ang dyablo. Anong sabi ng James 4:7? James 4:7. Resist the devil, and he will flee from you. Yun. Tinatype pa lang natin Submit yourself therefore to God. Ano submit? Trust yourself to God. Magtiwala ka sa Diyos. At paglabanan mo ang dyablo. Sipin mo yan. Pumiglas ka sa dyablo. Huwag kang papayag na hawakan ng dyablo. I-discourage ng dyablo. You need to resist and he will flee from you. Pag marami kang salita ng Diyos, hindi didikit ang dyablo sa atin. Punong-puno ka ng salita ng Diyos. Lagi kang nag-memorize ng salita ng Diyos. Paano didikit ang dyablo sa iyo? Amen. Yan ang panglaban natin, salita ng Diyos. Kaya malaga yung mga minimorize natin ng mga salita ng Diyos. Amen? Casting all your care, ibigay mo yan sa Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Casting all your care upon Him. In Psalm 55 verse 22. Cast thy burden upon the Lord. Psalm 55 verse 22. Ano yan? Cast thy burden upon the Lord. Anong kasunod? He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Hindi ka basta-basta matinag. Pag ang mga bagay, mga bigat, problema, pagsubok, worries, ibigay mo sa Diyos. Siya ang bala mag-sustain sa iyo. Ay bakit ka mag-alala? May Diyos tayo na nagsusustain. Amen. Yan po. God wants to carry our burden. Ganun ang Diyos natin. Amen. Oo. Cast thy burden upon the Lord. Ibigay mo sa akin lahat yan. Yan ang gusto ng Diyos. Ang bigat mo, akin na yan. Naunaan yung salita na yan. Ibigay mo yan sa akin, kapatid. Sometimes, or oftentimes, we continue to bear our burdens.
Amen. Hindi lang minsan, palagi, dala-dala natin lagi ang mga burden. Na samantala, mayroon tayong Diyos na pagdala niyan. Sabi niya, ibigay mo yan sa akin. Bakit hawak-hawak mo pa yan? Akin na yan. Dala mo pa rin ng problema. Kaya mahirap ka maka-attend ng service. Kasi mabigat ang paa mo pa kapunta sa simbahan. Trust Him. Anong sabi ng Matthew 11 verse 28? Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Oh. Maraming mga Kristiyano, Pastor, hindi mo na ako maka-attend ng prayer meeting kasi hindi pa na nasosolve ang aking problema. Hindi mo na ako maka-attend ng service. Sabi ko, kapatid, ito dapat ang panahon mo na umattend ka kasi may bigat ka para pag uwi mo ay mayroon kang kagaanan kung ibigay natin sa Diyos. Kaya mabigat kasi nandyan ka, naka-isolate. Amen. Sabi ng Panginoon, come unto me. Ilapit mo yan sa akin. All ye heavy laden. Bigyan kita ng kapahingahan. Oo. Hinihingal ka na, kapatid, yung pangibigay. Anong sabi ng verse 29 dyan? Take my yoke upon you and learn of me. Take my yoke upon you. Yoke. Yung bigat. Yung bigat. Yung tagadala na. Yung kalabaw yoke. Yan ang tagadala ng bigat. Hilain ng kalabaw yung yoke na yan. Dala-dala niyang bigat. Sabi ng Panginoon, ibigay mo yung yoke sa akin. Ako magdala niyan. Mahirapan ka lang. Kahit lakas kalabaw ka, hindi mo pa rin kaya yan. Ibigay mo yan sa akin. And ye shall find rest unto your soul. Mga kapatid, ang simbahan natin, ganito, dito lang tayo nakapahinga ng ating kaluluwa. Every time you come to the church, pag-uwi mo, nakahinga ka na ulit. Nakapahinga ka na. Kasi dinulog na natin sa Diyos ang lahat ng mga panalangin na yan. Oo. Binigay na natin ang lahat ng worries na yan. Ang sabi na po yan, be careful for nothing, but in everything, in prayer and supplication, let your request be made known unto God. Amen. Binigay natin sa Panginoon. Yan po. Ano yung number 2? Oh. Anong point na number 2? The Lord knoweth our worries. Amen. Number 3, the Lord cares. The Lord, ano yan? Ayan, number 3 na. The Lord cares your physical issue. Amen. Ano ang issue mo sa katawan mo ngayon? Ano ang naramdaman mo ngayon? Ano ang mga bukol-bukol mo ngayon? Ano ang mga naramdaman mo ngayon na kinakabahan mo? The Lord cares all your physical issues. Physical needs. Amen. Ang Diyos nagpapagaling. Oh. Minanap ako sa Book of Psalm. The Lord healeth all sickness and diseases. Oh. Merong verse na ganun. Kaya ng Diyos sa Book of Psalm yan. No? Pagalingin. No? Ang lahat ng ating karamdaman. Maybe hindi ka nagpapacheck up. No? Pakihanap ngayong mga verses na yan. The Lord healeth all sickness and diseases. Kasi hindi ako sanay sa katulad ninyo sa pindot-pindot ng computer. Pag pindot, ako, libro pa. Oh, yan. Psalm 103, verse 3. Basipin mo. Ang pinaka-praise dyan, pinatawad ka na, pinagaling ka pa. Ano yan? Who healeth all thy diseases. Hindi lang panglagnat,
Hindi lang pang COVID, hindi lang pang Omicron. Ang Diyos, lahat ng naramdaman mo sa katawan mo. Kaya ng Diyos pagalingin. We need to trust Him. Because the Lord cares your physical, all your physical issues in your body. Kaya pagalingin ng Diyos. Isipin mo yung Diyos natin, kapatid. Maging ang doktor, kapatid, hindi niya kaya pagalingin ang lahat. Pag nagsabi ang doktor, manalangin na kayo, yan po. Ang ibig sabihin niya ng doktor, wala nang magagawa ang Diyos. Ay, wala na pala magagawa ang doktor. Sa Diyos ka na lamang umasa. Makita natin pag may malati sa buhay, pag inasabi ng doktor, kakabahan ka na. Manalangin na kayo. Oo. Manalangin na kayo sa milagro ng Diyos. Yan. May ibig sabihin na yan. Pero ang Diyos, kaya niyang pagalingin ang lahat ng karamdaman. Ay kung patay nga, napagaling pa ng Diyos, nabuhay pa, si Lazaro, tatlong araw ba yan? Nilibing. Bumangon pa. Amen. 4 days yata yun, 4 days. Ay buhay pa. Buhay pa kaya, pwedeng galingin ng Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Marami nang napagaling ang Diyos. Amen. Proverbs 3:8. Siya ang Diyos nagbibigay sa atin ng kalakasan. 3:8. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Siya nagbibigay sa atin ng good health. Amen. And marrow to thy bones. Ano yun? Kalakasan. Amen. Kung hindi magbibigay ang Diyos ng kalakasan, hindi mo kayang akyatin yung, hindi ka kayang umakyat sa tricycle, sa sasakyan, sa hagdan, hindi mo kayang umakyat. Pag hindi, bibigyan ng Diyos ang maro mo ng kalakasan. Nabanggit maro. Pag ang maro mo, wala ng laman, tapos ka na. Amen. Wala ka ng kalakasan. Kaya ang mga may cancer, titingnan mo na ang maro. Kung may cancer ka nga, bone marrow. Amen. Salamat. No? Kahit hindi ka na magpa-check up ng bone marrow, binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. It shall be health to thy navel. Amen. Makita natin, gaano kabuti ang Diyos, the Lord is good. Binigyan ka ng Diyos ng kalusugan, kalakasan. Amen. Kahit saan-saan ka pumunta. Amen. Sino-sino ang kausap mo. Pero good health ka pa rin. Amen. Oh. Siya pa rin nagbibigay ng kalakasan. Maging buhay. Ang Diyos pa rin nagbibigay ng buhay. Saan ang verse yan? Verse 16. Proverbs 3:16. Kaya nga, magtiwala tayo sa Diyos. Length of days in her right hand. Amen? Sipin mo yan. Ang Diyos lang nagbibigay ng mahabang buhay. Amen. Hindi doktor. Amen. Merong isang hari, sabi niya sa doktor, Doc, you give me 5 days to live. I will give to you half of my kingdom. Half of my kingdom, ibigay ko. Wala. After 5 days. Oh. Yung hari namatay. Bakit? Hindi kaya magdagdag ng doktor ng kahit 5 araw. Ang Diyos lang ang nagbibigay. Nagpapahaba ng buhay. Praise God! If you are still alive today. Sipin mo yan. Ha? Buhay ka na. May blessing ka pa. May riches ka pa. May honor ka pa. Saan ang hanapin mo? Amen?
Sa kanan, long life. Sa kaliwa mo, riches. May honor ka pa. Amen. Marami ngayon may riches, pero wala ng honor sa loob na ng bilangguan. Amen. Praise God. Kahit wala tayong masyadong pera, pero tayo ay may lakas. Good health. Those are things that money cannot buy. Amen. Oo. Yung sinanay, yung paa niya, bago mag-birthday, hindi makakyat. Oo. Binuhusan ng sagip. Pagkatapos, pinicturan. Pinadala sa doktor. Nagresita. Galing na. Isipin mo yan. Di ba blessing yan? Hindi ka na pumunta sa doktor. Kinamira lang yung paa mo, gumaling. Amen. Saan makita niyan? Kinakamira ang paa, gumaling. Amen. Wala pang bayad sa doktor. Amen. Dapat sa cameraman ka magbayad. Amen. Praise God. Amen. Yan ang blessing. Amen. He knoweth our physical issues in our bodies. Amen. Ang Diyos natin. No? Kaya nga sabi niya sa James chapter 5 verse 13. James 5:13. Pag mayroon tayong karamdaman, hanggang 60, is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing. May affliction ka? May problema ka? Ipanalangin sa Diyos. Verse 14. Is any among you afflicted? Ay. Ayan, verse 14. Is any sick among you? Anong gawin? Pag mayroong isa sa atin may karamdaman, let him call the doctor and check up. Yan ba yan? Basahin nga natin. Amen. Praise God. Mayroon tayong doktor. Pero hindi tayo tumatawag agad sa doktor. Ang una nating tawagan, Diyos. Call the elders of the church. Call the pastor, the brethren sa simbahan at ipanalangin. Yan po. Prayer. Yan po. The best medicine is prayer. The best and the great physician is God. Doon tayo lumapit sa Diyos. Yan. Ang sabi niya, anoint him with oil in the name of the Lord. Amen. Yan po. Panalangin. Anong gagawin? Anoint him with oil. Ibig langis lang, gagaling ka na. Binuhusan na ng sagip. Kumaling na. Amen. Kaya naubos yung sagip ko Wala na kumainom Amen. Yan po. Ganun lang Diyos natin. Prayer lang. Salamat, mayroon tayong GC sa prayer. Malaking magagawa ng prayer. Amen. Oh. Let's sa next verse 15. Verse 15. Oh. Salamat, marami pong gumagaling. And the prayer of faith shall save the sick. Amen. Dahil sa ating prayer na mayroong panampalataya, ang mayroong mga sakit, amen, nasa banig ng karamdaman ay sila nakabangon na. Amen. Naglalaro na. Amen. Namamasyal na. Dahil pinagaling sila ng Diyos. Amen.
That's the prayer of faith. Amen. Ang Diyos nagpapagaling. Ginagamit lang ng Diyos ang mga doktor at mga gamot para ikaw magpagaling. Pero ang nagpapagaling, Diyos. Kahit anong inumin natin, kapatid, pag hindi ka pagalingin ng Diyos, walang mangyari. Take note the word niya. No? And they have committed sin, they shall be forgiven him. Bakit nakakonik yan? Amen. Sa panalangin. Amen. Yung may mga karamdaman. Amen. Kasi ang sin, hindrance of prayer. Amen. Ang sabi ng Biblia, kung sino man ang nagkasala sa inyo, patawarin mo na para mapadali ang pagpagaling. Kasi kung hindi tayo marunong magpatawad sa nagkasala sa atin, matagal gumaling ang mga may sakit. Kita niyo maliwanag. Amen? Kaya marunong din tayo magpatawad sa nagkasala sa atin. Kasi yan ay hadlang din yung ating unforgiving spirit. Amen. Unforgiving spirit is sin. Sin hindered our prayer of faith. Kaya nga natagalan ang mga gamot. Samantala, pag ipanalangin mo, kapatid, tubig lang, inumin ka lang, mamaya gagaling na. Hindi ka nakapunta sa doktor. Alam ba ang gamot sa dengue ay tubig lang? Tubig. Ang resita lang ng doktor, tubig. 3 litrong tubig. Amen. Kasi sabi ng doktor, ang dengue ay 5 araw lang ang tatagal. Kaya kailangan 3 litro ang inumin mo sa ilang araw yun? 5 to 7 days ang dengue. Kasi dinehydrate niya yung iyong katawan. Binubutas ng dengue ang mga ugat-ugat mo para lalabas ang mga liquid. After 7 days, gagaling na ang mga sugat. Tuloy-tuloy ka lang ng tubig. Yan lang ang resita ng doktor. Amen? Ay kung saan-saan ka pa na ospital, isa-swab ka pa, ay dengue lang pala. Na ang gamot sa dengue ay 3 liters water lang. Amen? Yan ang sabi ng doktor. Amen? And verse 16, dapat marunong tayong magpatawad sa nagkasala sa atin. Ang sabi ng verse 16, confess your fault to one another. Marunong. Kung tayo nagkasala, you need to confess. Kung sila nagkasala, learn to forgive in verse 15. Amen? Kaya dalawa. Para that they may be healed. Para mapagaling ang may sakit. Marunong ka magpatawad at magpatawad ka. Magpatawaran sa isa't isa. Huwag mo nang tanungin kung sino ang may kasalanan. Basta malaga, patawarin mo ang nagkasala. Kung ikaw naman nagkasala, hingi ka ng tawad para that they may be healed. Para mapagaling. Amen. Yan lang po ang sekreto. Amen. Sa kagalingan. Amen. Kung saan-saan pa tayo pupunta na ospital, yan lang pala ang prescription ni James. Amen. Magpatawaran lang pala at magpatawad. Gagaling na. Amen. Kung sino pang doktor ang pupuntahan natin, yun lang pala. Puntahan mo lang pala ang nagkasala sa iyo. Kung nagkasala ka, puntahan mo rin at magpatawaran kayo sa isa. At ang may mga sakit, mapagaling na. Amen. Diba maliwanag? Amen? Maliwanag sa salita ng Diyos.
Pag-imayin mo ang salita ng Diyos, you will understand the Word of God. Amen. Yan po. Ang dyan na lang kasi wala tayong oras. Number 3 na lang. Sa sunod na lang itong isa. Number 1, the blessing of trusting God. Number 1, the Lord is good to His children. Mabuti ang Diyos sa atin. Number 2, the Lord knoweth all your worries. Bigay mo yan sa Panginoon, kapatid. Number 3, the Lord cares your physical issue in your bodies. Amen. The Lord is our healer. Amen. I hope you learn something tonight. Tayo po ay manalangin. The blessing of trusting God. Dakilang Diyos, salamat muli sa inyong mga salita naming narinig. Salamat o Diyos. Purihin ka, dakilain ka Panginoon. What a blessing, Panginoon. No, tinuruan kami ni Nahum na magtiwala sa inyo, Panginoon. Pinakita ni Nahum na kung sino ka at makapangyarihan na Diyos. Sa kanyang mga anak, mabuti siya sa kanyang mga anak. Habang tinutugtog ang ahit panyaya, if the Lord speak to us through this message, ano man ang worries mo ngayon, ano man ang mga physical needs, physical deficiencies, physical difficulties, all physical issues in your body, God heal it all diseases. Kung mayroong mang nagkasala sa atin, handa tayong patawarin. Katulad ng pagpatawad ng Diyos sa atin. Kung nagkasala man tayo sa iba, lapitan natin sila at tayo rin ay humingi ng tawad. Yan po ang sekreto ng kagalingan ng lahat ng karamdaman. Sige po. Ano man ang area sa buhay natin, nangusap ang Diyos sa pamagitan ng mensaheng ito, why not come and talk to God? Address it to God. Whatever in your heart, your worries, your sickness or diseases, address it to God. Because our God, the Lord, is good, the stronghold in the day of trouble. He knoweth those who trust Him. What we need is trust, everything, total dependent upon God. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, mga panasalahat, thank you God for the great message tonight. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Bless them, O God, anuman ang kanilang nilapit sa iyo, Panginoon. Tulungan po sila, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. Thank you for the power and wisdom that was bestowed upon the servant tonight. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen, and God bless you. Okay, salamat po sa Panginoon. And we come now sa ating offering. Ngayon,